Sino Katoliko sa inyo? Lahat ho kami. Mabuti naman. Magkikita na kayo ni Jesus. Dante, Ito na yung bilin nyo. hindi ba ako nakakabala sa'yo? Hindi ho, padre. Talaga naman nadadaanan kayong paggawaan ng santo sa Maynila. halika. Kape muna tayo. Padre, wag na ho. Magpapahinga lang ho. Sige, Ibang araw na lang ho. magpahinga ka't alam kong pagod ka. Kumusta mo lang ako sa mag-asawa, ha? Sige ho, papasyalan ko lang kayo minsan. Sige, salamat, ha? Sir, Sino yun? si Mr. Rubio ang bagong may-ari ng kumpanyang ito. Charlie, dito ka na lang sumakay sa akin, ha? O sige, sumunod na lamang kayo sa akin, ha? Andito ka lang pala eh. Ano nangyari sa'yo kahapon? Nasabit ka na naman sa sugal, ano? Sa'yo na muna. Nalasing na ako kagabi. Yun naman ang hirap sa'yo. Puro ka bisyo. Napapabayaan mo tuloy yung trabaho mo. Huwag mo na ako sermonan, Dante. Natanggal na nga ako sa trabaho eh. Ano? Paano ko ngayon? Bahala na. Kaya nga pala, pare. Sino ba yung Mr. Rubio? Yun ang nakabili ng kumpanya. Negosyanteng taga Maynila. At ang balita ko eh, big time. Alam mo, nakapagdududan talaga yung pagkalunod ni na parin Lando eh. Bakit, kuya? Abay, napakagaling magsilangoy ng mga yun eh. At saka kung yung bangkang yun ay tumaob, bakit hindi napadpad din sa tabi? Saan naman nakita yung mga katawan? Kung saan-saan nga eh, hiwa-hiwalay. Yun nga ang pangapat eh, hindi na nakita eh. At saka walang mga marka.
Kaya hindi malaman kung napalo, nasaksak o nabaril. Ewan ko ba? Hindi kaya na-aksidente sa dinamita? Oh, kung dinamita yun, hindi sana watak-watak ang mga katawan. Oo nga, no? Pagkatapos, biglang may sumulpot na isang grupo ng mga negosyante rito at namimili ng mga lupa rito. Gagawin daw yatang resort ito Alin? Yung grupo ni Mr. Rubio? Ba, bakit alam mo yun? Sila yung bumili ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko Ganun ba? Ba, ano kaya ang pinaplano nila rito? Bibilihin itong buong Saragossa? Kuya, hindi kaya oras na para ibenta na natin ang lupa natin dito. Sa Maynila lang tayo manirahan. Naloloko ka na ba? Ito lang ang iniwan sa atin ng tatay. Pagkatapos, papabayaan natin. Ano nangyari sa'yo nung sandaling umuwi ka sa Manila kung saan-saan gulo ka napasangkot? Napasama ka pa doon sa gangwar. Pagkatapos gusto mong bumalik. Ikaw, bahala ka na nga sa buhay mo. O Fredo, Dante, halina muna kahit magmerienda. O yan, kain tayo. Sige, simulan na paghahakot ng traso. Sige, buhatin niyo na yan. Ayun, matali tayo niyan. Sige, tumakas, sabay-sabay na tayo. Buhatan niyo lang, pre. Kumilos kayo, eh. Alas na. Pakita ng kilos kayo, ha? Sige, sabay-sabay tayo. Sabay-sabay, ha? Sabay-sabay. Sige, sabay-sabay lang. Kapit. Ano? Diretso. Torne, hanggang kailan ba matatapos itong pier? Mga 2 araw pa ho siguro. Good. Tibayan lamang ninyo para isang gawa na lang. Oo. Maalala ko nga pala, mabuti pa sumama ka sa akin at meron tayong pag-uusapan. Meron akong bagong deal na nakuha. Oo. Elmo, ikaw na muna ang bahala dito. Oo. Mr. Rubio, hindi niyo ba kailangan backup? Hindi na. Sige na mga bata, ipagpatuloy yung ginagawa nyo. Tayo na. Sige, dyan kayo. Dati naman kami nangingisda rito, ah. Tayo pinagbawalan mo. Hindi makalatong dagat, Kaya mo sila. Mabuti na umiiwas tayo sa gulo. Lalong aabuso mga yan pag nabilin lang mga lupa rito. Ang problema mo nito, itong mga kababaryo natin, sa isa nang binebenta yung mga lupa nila. Darating ang araw nito, tayo na lang matitira, Saka si Arnulfo. Ginagawa ko lahat ng na gusto mo! Lahat ng kapabuyan na gusto mo! Para lang makontento ka sa mo! Ang araw,
Napakadami mong pangako sa akin. Tumigil ka na. Napakadami mong pangako sa akin. Pero maski ba isa? Maski na isa, may nangyari ba? May natupad ba? 4 na taon, Arnulfo. 4 na taon tayo magkasama. Ni konti, wala ako naramdaman kaligayahan sa iyo. Sabihin, hindi ka... Sige! May karapatan din naman ako lumigaya, di ba? May karapatan din ako lumigaya! Maligaya na sana kami nagsasama ngayon ni Dante. Ano sinabi ko sa'yo? Pagbalik mo pa pangalan sa bahay, tumapatay! Huwag mo nang maulit-ulit ka lang pag binanggit mo pangalan nito, manghihirap ka ng mukha sa aso! Ina! Parang dati! Parang dati! Si Aling Carmen, hinihintay ka. Gusto ko raw makausap. Bakit daw? Hindi ko alam eh. Basta importante raw. Kuya, ikaw na muna ang bahala rito. Sige. Ano na naman kaya ang kailangan nung sa kapatid ko, pare? Hindi sinabi sa akin. Ano pare? Ayos ba huli? Ayos lang. May benta, may ulam. Tingnan mo nga. Hinahanap daw niyo ako. Sumama ka na sa akin. Nakikiusap ako. Alang-alang na lamang kay Lydia. Bakit to? May nangyari ba sa kanya? Para. Ito. Si Arnulfo, Bakit ho? may kailangan ako sa kanya. Nandun sa loob. Sa susunod na saktan mo si Lydia, papatayin kita. Magkikita pa tayo uli! Hindi mo dapat ginawa yun, Dante. O yan, kumain ka muna. Away mag-asawa ang nangyari kay Lydia at Arnulfo. Buhay nila yun. At wala na tayong karapatang panghimasukan yun. Oo nga man, Roman, alam ko yun. Pero ewan ko ba? Ang marinig ko sinaktan niya si Lydia eh. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Sa bagay, hindi kita sinisisi dahil bata ka pa, kilala na kita. Sayang nga lang at nadisgrasya yung aking mag-ina. Kung hindi, kasing edad mo yung anak ko. Yan natatalaga ang buhay. Kung sino yung mahal mo, yung pa nawawala sa'yo. Alam kong naghihirap ang kalooban mo sa piling ni Arnulfo, anak.
Kasalanan ko ang lahat. Pero hindi ko akalain na may pagkahayo pala ang ugali ng Arnolfong yan. Huwag na tayo magsisihan, inay. Andiyan na yan eh. Wala na tayong magagawa kundi tiisin na lamang ang lahat ng ito. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi sana ako nakialam, ay maligaya ka na sana ngayon sa piling ni Dante. Tama na, inay. Lalo lamang bumibigat ang dinadala kong paghihirap. Panalangin na lamang na sana'y makaya ko pang dalhin ito. Mare! Pare. Pare Gusteng! Ano ho ba nangyari? Pumayag na ako kung pagbili yung lupa ko eh. Malaki-laki rin naman ang binayad sa amin. Pwede na kami magbagong buhay sa ibang lugar. Paano ang pangisda nyo? Madali naman ho siguro humanap na ibang trabaho eh. Teka nga pala muna pare. Kailan niyo ba pagbibili itong lupa niyo? Maski ho siguro talupan ako ng buhay, hindi ko pagbibilihan. Iniwan ho sa amin ng tatay namin yan eh. Abay, pag-isipan mo rin pare. Malaking halaga rin ang binabayad ng grupo. O sige, tutuloy na kami. Kita na sige lang tayo. pare. Mare, si Neneng, alagaan nyo. Sige. Alfredo, saan pupunta sila paring Gusting? Aalis na. Ito mga kababaryo natin eh. Mga lupa nilang, kahit natagal na sa kanila eh. Yung iba eh, minana pa nila sa mga ninuno eh. Pinagbibili lamang ng ganun-ganun. Nagiging practical lamang sila, Fredo. Ano bang practical ang pinagsasabi mo? Pati ba naman ikaw? Ano ka ba? Hindi mo ba binibigyan ng halaga itong lupa natin? Hindi naman sa ganon. Natatakot lang ako sa maaaring mangyari. Walang mangyayari. Lupa ko ito. Dito ako nabuhay. Dito rin ako mamamatay. Ba't wala pa isang basnig? Iniwanan namin. Bakit? Kasi pinagbawalan kami mga isda sa bandaron eh. Nakilala niyo ba? Hindi, pero mga armado. Ano ba kinakagalit sa akin ng inay mo? Hindi ko maintindihan eh. Alam naman niya nagkakaintindihan na tayo, hindi ba? Pero tutol na tutol siya sa'yo. Si Arnulfo ang gusto niya mapangasawa ko eh. Dahil ba siya may pinakamaraming pao-pahambang ka? Pinakamalaking lupa?
pinakamapera, ganun ba? Siguro. Kaya nga natatakot ako eh. Dahil alam kong pipilitin niya akong ipakasal sa kanya. Kung buhay lang sana ang Itay, wala na tayong problemang ganito. Wala namang problema eh. Ang nanay mo tutol sa akin, hindi ikaw. Isang bagay lang dapat natin gawin. Kung papayag ka. Ano kailangan mo rito? Kakusapin ko si Lydia. Hindi, Mare. Sige, malis ka na rito. Huwag kayong makialam. Hindi naman kayo pinuntahan ko rito. Saka wala kayong karapatang palisin ako. Hindi naman yung bahay ito Bahay ko ito, Dante. Kaya wala kang karapatan maggulo rito, ha? Hindi naman ako nanggugulo Gusto ko lang makausap ang anak niyo. Wala rito si Lydia. Kinuha na siya ni Arnolfo. At si Lydia, ipakakasal ko kay Arnolfo dahil nakakasiguro ako mapapabuti ang buhay niya. Buhay niya o buhay niyo. Sabihin niyo sa akin ng totoo. Binenta niya anak niyo, no? Walang hiya ka. Wala kang karapatan magsalita sa akin na ganyan. Bakit? Nahiya ba kay marinig ang totoo? Umalis ka na, baka hindi ako makapagpigil. Talagang hindi ko kayo mapipigil. Mahirap sa tao na sisilaw sa yaman. Lumalabo ang pag-iisip. Hindi ako alis dito hanggat di ko nakakusap si Lydia. Lydia! Umalis ka na! Wala rito si Lydia! Lydia! Inay! Lydia! Ante! Umalis ka! Sinabi mo kang bababaan niyo kami mag-usap! Tama na. Magtatanda na yan. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Anong ginagawa mo rito? Inaabangan kita. Baka makita tayo ng asawa mo rito. Magselos pa yun. Iniwan ko siya natutulog. Iniiwasan mo ba ako? Ba't di na kita nakikita? Nagtatrabaho ako sa Maynila. Minsan-minsan lang umuwi. Ikaw, kumusta ka? Eto, nabubuhay dahil humihinga. Natatandaan mo ba ang lugar na to? Dito tayo namamangka. Dito tayo naliligo. Dito tayo tumatawa. At nangangarap. Lahat ng bagay at lugar na kasama kita. Hindi ko maaaring makalimutan. Pero ngayon, wala nang kulay sa akin ang paligid eh. Para sa akin sa tingin ko. Ito ng impyerno. Huwag ka magsalita ng ganyan. Ang tao, habang nabubuhay, may karapatan lumigaya. Paano ako liligaya? Sabihin mo nga sa akin. Ang katawan ko na kay Arnolfo. Ang puso ko Asawa ko na si Lydia! Huwag mo na siya guguluhin! Nagkasalubong lang kami, Arnolfo. Ano? Nagkasalubong? Ginagawa niyo pa ako luko-luko. Noong ko pa kayo minamatsagan, huwag na ako lulukuhin. Kung gusto kong kunin ang asawa mo, kaya ko. Kahit tarangan mo pa ako ng barel. Pero hindi ko ginawa. Dahil nirirespeto ko kasal nyo. Ang sa akin ay babala lamang, Dante. Huwag mo akong takutin ng babala. Pasalamat ka, matino pa pag-iisip ko. Kapag naghirumentado ko,
Ikaw ang uunahin ko. Pati yung mga kasamahan mo. Papatayin ko yan. Sige. Iputok mo. Ikaw pala si Dante Morteno, ex-army. Discharged because of insubordination. Matigas ang ulo. Attorney, yun ho bang dahilan kaya nyo pinatawag dito? Hindi. Ang mga katulad mo ang kailangan namin. Malakas ang loob. Lalaki. Gusto mong kumita ng malaking pera? Siyempre ho. Ang kailangan, nakatikom ang bibig, pikit ang mata sa lahat ng makikita mo. At tinitiyak ko sa'yo na protektado ka ng kumpanya sa ano man pwedeng mangyari sa'yo. Alam mo na siguro kung ano ibig sabihin. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin. At tinitiyak ko sa'yo na protektado ka ng kumpanya sa lahat ng pwedeng mangyari sa'yo. Tandaan lang, ha? Lalay. Oh, ito. Sunod. Tabi lang mo. Bilisan lang. Tulong. Iyan! Hindi ako sinagingan eh. Sige, dampun din lahat dyan. Sige, tulungan niyo. Hoy, ikaw. Anong ginagawa mo rin? Ha? Nagbabasa ng comics. Bumaba ka nga rito. Sige, tumulong ka magbuhat doon. Dali lang. Bakit ba? Hindi naman ako kargador dito. Driver ako ng truck. Huwag ka na mareklamo, ha? Inutusan kita. Sige, tumulong ka magbuhat dyan. Hindi naman kayo amo ko. Si Atty. Claro. Piloso po to. Tama na yan! Elmo, sumama ka sa akin sa opisina. Hi. Can I give you a lift? Taga saan ka ba? Diyan lang sa kabila. Hindi ba pinagbibili ang mga lupa dito? Kasali ba yun sa inyo? Ayaw ibenta ng kapatid ko eh. Ba't yung ba pinag-uusapan natin? Ang ganda nitong kotse mo. Hindi sa akin yan, kay Mr. Rubio. Anak ka ba niya? Hindi. Kamag-anak? Parang gano'n na rin. Matagal ka na ba rito? Oo. Dito na pinanganak ang mga lolo ng lolo namin eh. Paano yan? Gagawin yatang resort ito.
Hindi naman namin mapipigil yun eh. At least you're okay. You're very sensible. Alam mo na, malakas ang kalaban. Let's go. Pero Dante, ibang klaseng grupo ito. Big time. May iba silang balak para sa bayan na Saragosa. Hindi nila binibili ang mga lupain doon para gawin tourist resort. May palagay akong may iba pa silang plano eh. Ang may papayo ko lang sa'yo, Dante, baka tumagal ng tumagal, mabaon ka ng mabaon sa grupong yan, hindi ka na makalis. Ibig kong ipaalam sa iyo, Mayor, na halos kumpleto na ang electrification project namin para sa bayan ng Saragosa. Kaya nga ibig naming ipaabot sa inyo ang aming pasasalamat pati sa inyong mga kasamahan, Mr. Rubio. Charlie na lamang itawag niya sa akin. At para sa kapakanan ng Saragosa, kami nakahandang tumulong sa lahat ng oras. Magsabi lamang kayo. Ibig ko ring malaman ninyo na malapit ng mag-full blast ang aming tourist resort project dyan sa Barrio Daingan. Naku, matutuwa ang mga taga roon sapagkat malaking kikitain nilang pera na hindi nila kailangang mangisda. Ligtas pa sila sa panganib sa dagat. Abay, lalong matutuwa ang mga taga rito, Mr. Charlie nga pala. Magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang hapon. Maupo kayo. Mr. Rubio, si Major Ruiz ang hepe ng bayan. Kumusta kayo? Mabuti po naman. Pepe, ang balita ko ay marami daw kaso ng pagkalunod ng mga mangingisda dito sa baryo. Nung nakaraang buwan ho 4. Sa awa naman ng Diyos hindi na naulit. Mabuti naman. Kumusta naman ang kinalabasan ng investigasyon? Wala hong foul play, Mr. Rubio. Plain drowning. Ay pinagtataka lang ng karamihan. Maganda ho ang panahon ng mangyaring insidente. Aksidente lang marahil. Tulad ng sinabi ko kay Mayor na hindi na siguro mauulit ang mga ganyang aksidente sapagkat kung matutuloy ang aming proyekto para sa Saragosa, hindi na nila kailangan mag-isda pa. Mas malaking kikitain nila sa aming proyekto. Salamat ho, Mr. Rubio. Kung kakailanganin niyo naman ng police assistance, sabihin niyo lang ho. Kung sa seguridad, marahil hindi na namin magiging problema yan. Paano ho? Hindi na ho kami magtatagal. Magpapaalam na kami. Adios. Paalam na po kami. Sige. Pepe, pwede ba kitang makausap sandali? Pwede ho. Halika rito. Hepe, nabalitaan kong may sakit daw ang misis mo. Paano ho niyo nalaman? Kapag interesado ako sa isang tao, may paraan ako para malaman ang lahat ng tungkol sa kanya. Salamat naman ho. Attorney Claro, tanggapin mo sana itong konting halaga para makatulong naman sa kanyang pagpapagamot. Sige na. Yan ay simula lamang ng ating mahaba pang pagsasama. Tanggapin mo na. Salamat ho. How's my little darling? Boring. Maganda nga itong lugar na nabili mo. Pero wala ka naman time sa akin eh. Huwag ka na magtampo, Iha. Kaya mo, one of these days, I'll take you to Hong Kong. Magbakasyon tayo. Mag-shopping ka hanggang gusto mo. Kailan pa yun? Antayin lamang natin matapos itong aking project. And then we'll fly. Ikaw ang sip-sip kay Arnulfo eh! Salamat, Dante, ah.
Kasama kayo ng amo mo. Baka nagkakamali kayo. Lupa ako na itong pinasok nyo. Bakit? Hindi mo alam? Nabili na ni Mr. Rubio mga lupang yan. Hindi lahat. At sabihin mo sa kanya, kung gusto kong bilhin lahat ng lupa rito, kaya kong bilhin. Ngayon, kung hindi mo patitigil ang pagtatrabaho ngayon, magkakaubusan tayo. Noy, patigilin mo. Kanya kita pinatawag ay para sabihin sa'yo na nasisiyahan si Mr. Rubio sa serbisyo mo. Mabuti naman ho kung ganun. Kanya pagbutihan mo. Keep up the good work. At ang isa pa, para pakiusapan ka, na kumbinsi ng kapatid mo na ipagbili niya ang lupa niya sa amin kahit magkano ng halaga. Susubukan ko. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mari. Ilang beses ko bang kailangan ulitin sa'yo? Ngayon, kung gusto mo, yung parte mo, ipagbili mo. Pero alalahanin mo, nasa batas. Ako pa rin ang unang may karapatang bumili niyan. Pambihira kang tao ka, oh. Ngayon pa naman sana kita kailangan dahil sa nangawala ng lahat itong mga kasamahan kong mangingisda, eh. Tsaka, masusuplayan ba ni Arnulfo ng isda itong buong Saragosa? Kuya, pabayaan mo na yung laot kay Arnulfo. Maganda naman ang kinikita ko dito sa trabaho ko, eh. Darating ang panahon, mapapantayan ko rin siya. Isa pa, habang buhay na lang ba tayo rito? Pati ba mga magiging anak at apo natin, mangingisda rin? Kuya, hindi naman masamang mag-ambisyon o masenso, ah. Wala na. Wala na talaga, Dante. Hindi na kita marok. Nagbago ka na. Melia! Melia! Oh, saan ka pupunta? Papalaot ako. Gabi na, tsaka kala ko ba masama ang pakiramdam mo? Karoon ng identity ang mga bata para malaman natin kung sino talaga ang mga intruder. Anong nasa isip niyo, Mr. Rubio? Pagsuotin natin sila ng uniforme, yung camouflage, lalong-lalo na sa gabi. Pero baka magkaroon tayo ng problema sa militar. Hindi problema yan. Hawak natin ang teritoryo. Di ba kotse ni Elaine yun? Oo nga, no. Ano kaya ginagawa niya rito? Halika, tingnan natin. Saan tayo ngayon? Maski na saan. Walang hiya ka. Binihisan kita. Sinunod ko ang lahat ng luho mo. Pagkatapos ito ba ang gaganti mo sa akin? Antayan ako sa ulo! Ha? Hindi kita niloko, Charlie. Anong hindi? Maniwala ka sa akin. Pinilit lang niya ako. Nirape ako ng hayop na yun. Kahit patay mo ko, hindi ko magagawa lukoy ka. Maniwala ka sa akin. Noy! Ipasok sa kwarto. Bantayan! Huwag palalabasin.
Bernard! Tawagin si Elmo. Gusto niyo patayin ko na to? Huwag dito. Ayaw ko ng dumi. Dalhin sa bundok. Ayaw kong may makikitang bangkay. Eddie, sa taas niyan hindi na siguro sa mabubuhay. Malamang. Tayo na. Ha? Pasalamat ka pa rin at hindi ka nila napuruhan. Naku, kung nagkataon yun ang pinakamalaking pagkakamaling magagawa nila. Kundangan naman kasi ito Ang hilig mong makikialam sa hindi mo naman dapat pakialaman Ayan mo, kuya. Hindi na mangyayari uli yan. Kaiwasan ko lang sila. Kahit na anong iwas ang gawin mo, hahanapin at hahanapin ka niya mga yan. Hindi na siguro. Iniisip ng mga patay na ako Oo nga, pero ako. Alam nilang buhay ako. Pero nakahanda ako sa kanila. Sinabi ng bawal mag-star rito. Ang titigas ng ulo nyo. Sige, magsagat kayo.
Kingfisher, this is Sea Lion. Come in, please. Sino yan? Sino yan? Si Fredo. Dali mo. O bakit? Ano nangyari? Sarado mong mabuti ang pito. Mapapahamak lang tayo. Mabuti pa, umalis na lang tayo sa lugar na ito. Bakit hindi mo paibigay sa kanila kung anong gusto nila? Hindi nila pwedeng kunin ang isang bagay na hindi ko gustong ibigay. Ano ngayon ang gagawin natin? Ano pa ang gagawin ko? Dahil lumaban? Fredo, ano yun? Mga hayop kayo! Mga... Patay na! Tayo na. Dante, may dumarating. Nakikiramay kami, Dante. Sa pagkakataong ito, hindi tayo magkalaban. Kalimutan mo magkaribal tayo. Alam mo na ba kung sino pumatay doon sa mag-asawa? May nakakita. Sino? Sigme. Nasisiguro ko na ang pumatay sa laot at pumatay siyang hipag at kapatid ay isang grupo. Mga tauhan ni Mr. Rubio. Makikilala ba sila pag nakita muli?
Ang iba, oh. Telmo, secured na ba yung mga perimeter natin? Oo, nakabakod na ho lahat. Very good. Kailangan very tight ang security natin. Huwag kang magpapapasok ng kahit na sino, maliban sa mga tauhan natin. Maasahan niyo ho. Tsaka yung mga tauhan natin, kailangan yung mga loyal, yung hindi tayo pagkakanulo. Oo. Kaya see to it that everybody is happy, okay? Chichakin ko sa inyo. Keep up the good work. Attorney, Kami naman yan. napakaganda nitong lugar na napili mo. Salamat, ho. Believe na talaga ako sa'yo. Tama-tama para sa mga kontrabando natin. Yeah, it's an old hotel that has been abandoned. It was not making money. Very good. Kaya disimulado. May makita man silang mga truck na nakaparada dyan, yung mga tao, sasabihin nilang mga obrero natin yan. Perfect timing. Alam mo, there is a big shipment coming. You can expect this within 3 or 4 days. That's very good. Siya nga pala, yung mga pamilyang nakatira dyan sa Cove, nabayaran na ba lahat yan? Halos lahat ay bayad na, maliban sa dalawa na ayaw magbenta ng lupa. Aba, pakiusapan mo. Bayaran kahit magkano. Ayaw talagang pumayag eh. Pag ang isang tao, pinakiusapan mo, ayaw pa. Dapat alam mo na ang gagawin mo. Wala na to. Tayo na. Nasa ilang yan? Doon yan. Alam mo, kanya-kanyang panahon niya. Palagay ko itong kaibigan natin ito. Oras Nakikiramay ako, Lydia. Aling Carmen. Magandang gabi ho, Padre. Wala pa ba kayong suspect, Hepe? Wala ho, Mayor eh. Wala man lang ba nakakita o nakarinig ng putok? Sa lugar ho ng pinangyarihan, wala na hong tao. Baka yan may kaaway sa negosyo. Meron nga ho, Mayor, pero hindi sa negosyo. Saan? Sa kanyang asawa. Sino yun? Dante Mordeno. Bakit hindi pa nyo inaresto? Pinuntahan na ho namin sa bahay, pero wala rin ho. Baka naman yan ang ibang bayan. Maaari ho, Mayor. Ipaalarma niyo sa PC. Pare, ilaw pa yata to eh. Okay na yan. Kalaban! Di ka paaakit sa iba, sana ay
maging tapat ka. Aking ka ngayon, aking ka bukas, aking ka sa lahat ng Ano, Bert? Ilan na ba napapatay mo? Pare, kung hindi ako nagkakamali, palagay ko yung mga 21 na o humigit pa. Ah, ganun ba? Pare, ito lang kasangga ko. Ito lang kakosa ko, pare. Teka muna, bakit mo rin tanong? Wala naman, kasi alam mo na, una ka sa akin. Sagunod! Habulin nyo! Dali! Ano nangyari? Nilusob kami. Ilan? Hindi ko alam eh. Ang mga bata, may nasugatan ba? Hindi ko masiguro. Ernie! Bernard! Tingnan niyo kung may nasugatan. Sa palagay mo, sino maaaring kumalaban sa atin? Sino pa kundi si Dante? Mga kababayan kong minamahal, tinatawag ko ang inyong pansin. Hindi marahil ligid sa inyong kaalaman ang mga kaguluhan at paktayan na nagaganap din sa atin. Alam ninyo lahat yan. Alam natin lahat. Hihintayin pa ba natin na mangyayari ito sa isa sa mahal natin sa buhay? Na tayo ang maging biktima ng kaguluhan ito. Kaya mga kababayan, kailangan magtulong-tulong tayo. Magkaisa tayo ng maputol ito. Kaya sa kagandang loob ng mabait na si Mr. Rubio, ay nagkakaloob siya ng halagang 50,000 piso. Sino man sa inyo na makapagtuturo o makakahuli kay Dante Mordeno sa patay o buhay, kailangang panagutan niya ang kasuklam-suklam na gawaing ginawa niya sa ating bayan. Sino yan? Si Roman. Baka nasunda kayo. Hindi. Isiniguro ko. Pero magbabantay din ako. Kala ko hindi na tayo magkikita. Nabalitaan ko nangyari kay Arnulfo. At alam kong akong pinagbibintangan nila. Alam ko naman hindi mo magagawa yun eh. Dante, delikado na lagay mo dito. Lumayo na tayo sa lugar na to.
isama mo na ako kahit na saan. Huwag mo na ngayon. Marami pa akong dapat tapusin. Ngayon pala ako nagsisimula. Pero may presyo ng ulo mo. Pati ng mga kababayan natin, naghahanap na sa'yo. Makinig ka sa akin. Masyadong malakas ang kalaban. Siguradong papatayin ka nila. Pati na si Mang Roman mapapahamak. Lydia, nasa hukay na isang pa ako. Handa na ako sa anumang mangyayari. Handa na akong lumaban. Mapapalad ang mga sumasampalataya sapagkat sila ay tatanggap ng biyaya. Mapapalad ang mga naghihirap sapagkat sila ay makasusumpong ng ginhawa. Ang anak ng Diyos ay pinanganak na isang dukha. Pinili niyang mamuhay kasama ng mga magsasaka, ng mga mangingisda. At ito'y nangaral ng kapayapaan at katahimikan. Kayong mga nakadilat, nakikita nyo na ang katotohanan, ngunit kayo'y nagbubulag-bulagan. Ang nakikilala lang ninyo ay ang kapangyarihan ng salapi. Hanggang kailan pa kayo mananatili sa kalimlan? Kailan pa ninyo makikita ang tunay na liwanag? Binibigyan nga kayo ng pagkain sa kanang kamay, ngunit sa kaliwang kamay ay laso papatay sa inyo. Pananatilihin ba nating nakapikit ang ating mga mata sa mga kasamaang ginagawa ng mga dayuhan dito sa atin sa Saragosa? Nagbubulag-bulagan tayo dahil tayo'y nakikinabang. Nagkaroon nga tayo ng mga espaltadong daan dahil sa tulong nila. Lumawak ang elektrisidad dahil din sa tulong nila. Tunay, binigyan nga nila tayo ng liwanag sa pamamagitan ng elektrisidad para manatili tayong bulag sa mga kasamaang ginagawa nila rito. Mga kapatid, panahon na para gumising tayo sa katotohanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw ho, Padre. Saan ba kayo galing? Diyan lang sa kabilang baryo at nagmisa ako eh. Maaari ho ba magtanong? Oo. Alam namin na kaibigan niyo si Dante Mordeno. Alam niyo ho ba kung saan namin siya makikita? Sino ba sila? Mga PC ba kayo? Oo. Maaari bang makita ang inyong ID? Hindi na kailangan. Ang tinatanong ko, ang sagutin mo. Nasaan si Dante? Kung alam ko man, hindi ko sasabihin sa inyo. Sigit, magbimisa pa ako. Nila, dapat na sila magbayad. Pati buhay ng pare, hindi nila ginagalang. Huwag mo daanin sa init ng ulo. Kailangan makita ko man lang ang bangkay ni Father Tony. Sa isang mabuting kaibigan. Naloloko ka na ba? Gusto mo na bang pakamatay? Sa tingin ko, kaya nila ginawa yun dahil gusto pa nila lumantad.
Siguradong may mga nag-aabang sa simbahan. Kung gano'n, delikado pati buhay mo. Pati na si Manroman. Lydia, iwanan niyo ako rito. Ako nang bahala sa sarili ko. Lumayo na kayo. Hindi. Hindi kita maaaring iwanan. Ayoko. Lydia. Lydia, kilala mo ko. Simpleng tao. Simpleng pangarap. At sa bawat pangarap, kasama kita. Pero sa pagkakataong ito, hindi kita maaaring isama. Talaga bang wala nang natitirang matinong parte sa utak ninyo, ha? Pati yung pare, sinalvage ninyo? Ano ba kayo? Kaibigan ni Dante ang paring yun, Mr. Rubio. Madali natin siyang palantarin. Natitiyak ko na hindi niya pakakawalan ng uling pagkakataon na makita ang bangkay ng kanyang kaibigan. Nandun na ako. Bakit? Wala na ba siyang ibang kaibigan sa bayang ito? Ha? Ang hirap sa inyo, pinangungunahan ninyo yung diskarte ko. Kaya tayong lahat nagkakalintik-lintik na! Dahil sa bulilyasong ginawa ninyo, kailangan pa nating ilipat ang mga epekto sa Maynila para walang makitang ebidensya dito sa Saragosa. Si Dante, ayusin mo! Manroman, Bakit? bumalik ka sa taas. Ito ba hinahanap mo? Taas ang kamay! Kung hindi, sasabog ang baka ng ulo nito! Gal! Kunin mo ba rin yan? Mga kasama! Nahuli na namin si Dante! Si Dante na! Bas! Balik! Balik na! Balik nyo! Di ba mga kasama? Patay o buhay? May bayad din tayo! Oo! Papatayin ko na to! Nagpakababa na ba kayo talaga? Papatayin niyo ako ng dahil lang sa pera. Hindi niyo alam kung may kasalanan ako o wala. Ano na nangyari sa bayang ito? Dado, maraming salamat ah. Bumabawi lang ako. Siya nga pala, Dante. Ako at aking mga kasamahan. Andan tumulong sa'yo anumang oras mo kailanganin. Total, pare-pareho naman tayo na peperwisyo. Oo nga, Dante. Pinag-usapan na namin to. Kasama mo kami.
Ano? Wala eh. Wala rin eh. Naloko yata tayo na informer ah. Malalaman din natin yan. Ikaw ba si Juan Andrade? Bakit to? Yung tanong namin ang sagutin mo. Ako nga po. Ikaw ah. Nasaan si Dante? Hindi ho namin alam eh. Dali niyan. Sige, dun! Dun! Lakad! Nasaan si Dante? Hindi ko alam. Nasaan si Dante? Hindi ko po alam. Bawa ka, boss. Ikaw, alam mo kung nasaan? Hindi po, boss. Hindi po, boss. Bawa ka, boss. Wag! Boss! Wag! Wag! Bawa na kayo sa akin, boss. Nahiga. Ikaw, nasisiguro ko na alam mo kung nasan siya. Dali! Higpitan niyo mabuti ang pagbabantay. Dahil ayaw may makakapasok sa ating teritoryo. At kapag kami nahuli ako natutulog, ako na mismo ang papatay sa inyo. Maliwanag ba? Yes, sir. Sige. Elmo, kailangan ka ni Mr. Rubio. Kayo nang bahala riyan, ha?
5,000. Paunang bayad sa pagtulong mo sa amin. At oras na maituro mo si Dante, mapapasayo ang nakalanggan din pala. Huwag kang magalala, Atty. Tsak na hindi lilipas ang linggon to. Mahuli niyo si Dante. Walang paltos. Basta pagbutihan mo ang pagsubaybay sa grupo, siguradong malaking perang kikitain mo. Anong putukan yun? Attorney, may lumulusob sa atin. Pasok na kayo. mo sana ako. Dala ng pangangailangan. Nagpagamit ako sa kanila. Siya naman pala traidor eh. Oh, kakailangan natin to. Hanapin yung bala para dito. Paano, Dado? Kakaintindihan ba tayo? Oo. Paano nga pala, Dante, kung wala si Mr. Rubio ron? Kasi siguro ko nandun yung hype na yun. Hindi yung pagkakatiwala yung mga kayamanan niya sa mga tauhan lamang niya. Sige. Sige. Tayo na!
Si Mr. Rubio. Nandun, sa opisina niya. Okay. Mr. Rubio. Ano yun, Elmo? Makabubuti hong huwag niyo nang pagpaliban ng pag-alis niyo. Kasi ho, delikado. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Si Isidro ho at ang ilan nating tauhan, patay na. Sinong pumatay? Si Dante ho. Si Dante? Eh, nag-iisa lamang yun ah. Hanggang ngayon ba naman hindi pa ninyo kayang iligpit? Bakit? May sa demonyo ba yan? Hindi na ho siya nag-iisa ngayon. Sumama na sa kanyang taong bayan. Kaya may lakas na siya ngayon. Ang ibig mo ba sabihin eh, kaya na niya tayong pasukin? May kutubo ako. Bueno. Pagandahin mo na ang mga tao. Kape, oh. Checkpoint. Anong gagawin natin? Kaliwa mo. Kalaban! Tayo na.
Ano yung putukan na yun? Nilulusog sa atin. Sandali lang. Bakit tayo kailan dumaan dito? Delikado sa likod at saka sa harap. Si Elaine, saan naroon? Naghihintay na ako sa atin. Tayo na.
Saan mga kalaban? Ando sila, pangapat na pinto. Magkabila. Supportan mo ako. Elit! Ikutan niyo siya! Oh! Sa bintana rito man! Tado, kailangan maghiwalay tayo. Ikutan ko. Ikutan nyo rin. Sige, Tante.